Sa mga numero. Sa mga numero umiikot ang buhay mo. Ilan ang bilang ng kliyente? Gaano karami ang policy nila? Ano ang target na kailangang maabot? Ilang mga prospects ang tinatawagan? Gaano karaming rejections ang nararanasan? Madalas nahihirapan, pero patuloy na lumalaban. Dahil sa likod ng mga numerong ito ay kwento ng sari-saring tao. Mga kwentong kung wala ka, posibleng hindi nabuo. Sobrang hirap namin noon. Kaya nagkaroon ako ng parang awareness on how to manage my financials. Si Vanessa yung first agent among all insurance industry na nag-reach sa amin. The most important thing talaga na naramdaman namin is that kahit na ganun kaliit lang yung investment namin, kasi sabi ko nga sa'yo, yung investment namin talagang maliit lang. Naramdaman namin na parang VIP kami kasi minsan pupuntahan niya kami sa bahay sa Cavite or pupunta siya ng office, hindi naman kami ganun kalaking kliyente. May mga times nga na in need kami. Now, the beauty of that is, kung wala kang investment, kung wala kang tinanim, wala kang maka-harvest eh. So, I think that's the strong message that Vanessa was implying during our first meeting. And I really appreciate yung malasakit. Buena was my high school classmate. 2 years, I think. Para kulitin niya ako ng kulitin until I decided to get a policy from her. Actually, ayun nga, yung may naramdaman ako, hindi ko pa muna siya pina-check up. So, nung biopsy na, nakita ko yung result, doon na, confirm na malignan. Nung una, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa family ko. Sa dami ng napagdaanan na namin ng family. Ito na naman, I feel like another problem na naman ako. So, hindi biro yung treatment, yung cancer treatment. Anong gagawin ni mama or ni papa or ng family ko to raise that fund? So, nung tumawag sa akin si Buena, sobrang naiyak. Naiyak talaga ako. Naiyak ako sa saya kasi sabi ko, thank you, hindi na kami mahihirapan ni mama maghanap ng money. Mahirap man yan, but I know I could surpass it. And everyone is there for me. I know mangyayari yun. Totoo lang, hindi namin kilala si Marie Chris. Doon ko lang siya na-meet nung nasa ospital. Dumalaw siya, yun nga kinuwento niya na si Wendell meron siyang kinuhang insurance na nasa office kami ng Accenture. Nakita ko na lang siya, nakatitig sa akin. Sabi ko, bakit? Umano siya na parang nahihilo siya. Kaya tinawag ko, pinaupo ko muna. Tapos yun na yun. Hindi na siya makapagsalita. Tapos hanggang sa na uli siya. Na buo. Kaya tumawag na ambulance. Tapos dinala uli siya doon sa medical city. Mas grabe yung atake niya. Dahil pumatay agad siya. Nagpapatayo kami ngayon ng apartment. Lalagyan namin ng kasi tinatanong, anong pangalan nung ilalagay natin sa sabi ko, Winds, sa ng anak ko yan, Winds Residence. Pinlano niya talaga na patayuan yun. Sabi niya, mami, patayuan natin to ng, sabi niya, gawin na lang natin apartment para kahit paano may income. Ayun, itinuloy namin ng ito. Pangarap niya. Sa mga kwento. Sa mga kwentong ganito mo malalaman na ang lahat ay may dahilan. Sa mga kwentong posibleng na iba ang direksyon kung wala kang naibigay na solusyon. Mga kwentong nagmula sa pangarap, binuo ng pagsisikap, hanggang sa naging realidad. Gaano karaming pangarap pa ang handa kang tuparin? Sana marami pa. Sambiting, nilagyan mo ng kulay ang mundo.
dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Salamat sa pagmamahal. Sana'y ituloy mo lang ang laban. Dahil marami pa sila na iyong matutulungan.